Pagkatapos nga po mga idol na matalo ang Minnesota Timberwolves kanina sa Game 2, literal tagilid na nga ang kanilang team sa kanilang serye since baon na sila sa 0-2 at kapag natalo pa sila sa kanilang next 2 games, hindi na nga sila babalik pa sa kanilang home court. At kasabay nga ng kanilang pagkatalo, mismong si Anthony Edwards na ang nagsabi na naulit na naman sa Minnesota ngayong araw ang kanilang mga nagawang pagkakamali sa Game 1 kung saan hindi nga po nila na maintain ng maayos ang kanilang energy sa umpisa hanggang sa pagtatapos na siyang dahilan bakit napapabayaan at nasasayang parati ang kanilang nakukuhang kalamangan. Kung inyong ang napansin, nagiging madali lamang para sa Dallas na habulin sila sa tuwing lumalamang ito since may ilang mga walang kwentang turnovers ang kanilang nagagawa. At isa nga yan sa dahilan ay ang kakulangan ng experience ng kanila mga players. Ayon nga po sa ilang mga analyst, kitang-kita sa mga galaw ng mga manlalaro ng Minnesota na hindi nila alam ang kanilang pinaggagawa sa tuwing humahabol at nakakadikit sa kanilang score ang Dallas Mavericks. Sa parte nga po ni Karl Anthony Towns, hindi nga nito naiiwasan parati ang paggawa ng mga walang kwentang foul na siyang nagiging dahilan ng pagkakaroon niya ng foul trouble. Habang pagdating naman kay Anthony Edwards, hindi maganda ang decision making nito sa mga crucial minutes ng kanilang laro kaya parati nga siyang nakakagawa ng turnovers. Pero maliban nga po mga idol sa kakulangan ng experience, isa rin naman sa mga sinisisi sa kanilang pagkatalo ay ang nagawang pagkakamali ng mga referee sa huling minuto kung saan hindi nga nila tinawagan ng foul si Kyrie Irving kahit man kitang-kita sa ginawang replay. Tinamaan nito ang kamay ni Jaden McDaniels sa isang play na siyang rason bakit lumabas ang bola. Maging ang mga analysts at commentators nagsabi na dapat nga pong i-correct na mga referee ang kanilang nagawang pagkakamali. Ngunit dahil nga walang tawag, nag-stick na lamang nga po ang mga official sa pagbibigay ng bola sa Dallas Mavericks since naging successful nga po ang kanilang challenge. Base nga sa rules ng liga, bawal nga pong gumamit ng challenge ang mga teams kapag walang ginawang call ang mga referee. Ang problema lamang dito, napakalaki ng epekto nito sa Timberwolves gayong kung tinawagan lamang nga yun ng foul, maaari nga pong nagbago ang resulta ng laro. Well, nasa penalty na nga sana sa oras na yan ang Mavericks, meaning magkakaroon ng Wolves ng 2 free throws at maaari nilang maiangat sa 4 points ang kalamangan na kahit man naipasok ni Doncic ang 3-pointer, lamang pa rin sila ng 1 point na magagamit pa nila para manalo. Kaya napakasakit ng non-call na ito para sa kanilang kupunan. Samantala, base nga po sa inilabas na balita, tuluyan na nga pong nakausap ng Lakers si Bronny James at pinag-workout na nga nila ito. Pero maliban nga sa Lakers, may ibang kupunan na rin naman ang interesado sa kanya. Sa katunayan, base nga sa inilabas na balita ni Shams Charania ng The Athletic, makikipag-workout nga ito sa Phoenix Suns sa susunod na araw. At dahil nga sa paglabas ng ganyang klaseng storya, marami nga po ang nagsilabas ang espekulasyon na gusto rin naman ng Phoenix Suns na i-recruit si LeBron James para maitandem ito sa kanilang mga superstar na sina Kevin Durant at Devin Booker. Willing nga po ang Phoenix Suns na gamitin ang kanilang 22nd overall pick sa NBA draft upang makuha lamang ang mag-ama na sina Bronny at si LeBron James. Kung inyo nga pong matatandaan, gusto pa rin naman ni LeBron na makasama ang kanyang anak sa isang kupunan kaya sinasamantala itong makuha ng Phoenix Suns sa NBA draft. So that's it mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.